Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our third day here in Beijing, China, and 11:30 na ng umaga ngayon. And for today, magtutour tayo ng Forbidden City. Yung Forbidden City fam, ito ang pinakamalaking imperial palace complex dito sa China. And it was the center of political power ng China for more than 500 years. So ganun na siya katagal. Sikat na sikat ito fam sa mga napapanood nating mga Korean dramas, Chinese dramas, and mga movies. Nakita na natin itong Forbidden City na ito. So excited ako fam para sa tour na ito kasi isa ito sa mga pinaka gusto ko talagang mapuntahan dito sa Beijing. And ngayon I'm happy na mapupuntahan na natin siya. So nagbook ako ng tour sa Klook. Ilagay natin yung screenshot dito sa screen. Mamimili ka ng time kung 8 AM or 12:30 ng tanghali. And yung pinili ko is yung 12:30 para makapag-rest pa tayo ng kaunti sa umaga kasi ang dami nating nilakad sa Universal Studios Beijing yesterday para makapagpahinga din tayo this morning. And nag-breakfast na rin kami kanina and ngayon ready na tayong pumunta sa meet-up point, no? Ayun na sila mamang at papang, ready na. So yeah, yun ang gagawin natin fam. It's a 4-hour walking tour sa loob ng Forbidden City, no? So ready na tayo kaya talaga sabi ko magpahinga kami ng morning para maging ready sa lakaran ngayong afternoon. So tara fam, punta na muna tayo sa meet-up point. Okay, so 11:50 na ng umaga and nandito na tayo sa meet-up point. Ito yung meet-up point fam, o yung may flag na red. Ayan. 12:30 pa ang tour natin. 12:20 ang parang alis dito. So, magtingin-tingin daw muna tayo dito, sabi ni tour guide. Balik tayo in 20 minutes. Mainit yung sinat nung araw, fam. Pero malamig yung hangin. Kaya, okay na okay. Ayan, no? Narinig siguro sa camera yung hangin, no? Kaya presko pa rin, di ka pagpapawisan, no? Hindi rin humid. Pumasok muna kami dito sa Bossy Deng kasi gusto ni Papang tong ganitong manipis na jacket pang protect sa init, 'di ba? Yan, no, mayroon pang ano to. Tapos may hood din. Oh. Naka-sale siya, 299 na lang. Siganda ng tela, no? Pang-init nga, eh. Pang-init. Ayan, bagay sa'yo pa. Nice. Kunin mo na yan. Ayan, binigyan siya ng mas malaki. UPF 80 plus fam. Oh. Parang mas bagay sa'yo yan. Okay. Let's go. Okay, hanap din tayo for mamang. Size naman niya. Anong color gusto mo, ma? Ito. Oh, ayan fam, si mamang din. Ganda. Ayan. Eh na fam, nakabili na tayo, 'di ba? Ganun lang. Nakahanap na sila. Kapon pa nila gusto 'yan kasi nakikita namin sa Universal Studios, ang daming nakaganyan. Kasi nga mataas yung araw pero malamig yung hangin. So perfect yung ganyan kanipis na damit kasi mapoprotektahan ka sa araw pati sa lamig ng hangin. Ayan. 299 RMB yung kay Papang, then yung kay Mamang 319 RMB. Ano? Breathable. Oo. Malamig siya sa hotel. Tapos, maprotektahan ka sa init. Yan fam, Bossy Deng. Isa daw yan sa mga sikat na brands dito sa China. Ito na, we're back sa pick-up point. Ayan na, Mubus. Mubus ba ang tawag or Mubus? Ayan, M-U-B-U-S. Tapos, yan na yung tour guide natin, si Mary. Okay fam, let's start the tour. 12:20 na. Let's follow our tour guide. Ayan, may hawak siyang flag. Kulay red. So, 6 people tayo sa tour. Let's go! Papunta na tayo sa Palasyo, fam. Ito ang nilalakad natin. Daming tourist din sa kabila, no? Marami ditong ganito fam, oh. Pwede kayo mag-rent ng mga Chinese traditional dresses. Tapos may makeup na rin nakasama. Cute, no? Ito na ang gate. And may moat din pala fam na nakapalibot sa palace, oh.
Now we're gonna present our passports here Anyone? so that we can get our tickets. Now may security check daw dito. So magpapacheck tayo ng mga bags. Now we scan our passports here. So yung passports natin, yun na yung parang ticket natin. Alright, nakapasok na tayo sa loob, fam. Binigyan na tayo ni tour guide ng audio guide. Ayan. Para mas mabilis natin siyang maririnig sa mga trivia niya. Additional info pala, fam, no? 24 emperors pala ang tumira dito sa Imperial Palace, no? Tapos kinonstruct siya noong 1406 to 1420. Imagine niyo kung gaano karaming tao ang ginamit nila dito para mag-construct dito. Pati architects and engineers. I couldn't imagine kung gaano karaming tao ang nagtulong-tulong para mabuo ito. So sa 24 emperors na tumira dito, fam, 14 pala doon are from the Ming Dynasty. Tapos 10 ay mula sa Qing Dynasty. Grabe, naalala ko ng high school, pinag-aaralan natin to sa history, di ba? Yung mga Ming Dynasty, Qing Dynasty, mga emperors ng China. And ngayon, narating na natin siya. Sama pa natin ang ating parentals. Kapag tour sa Forbidden City. Welcome to the Imperial Palace of Beijing. Ito na, fam, nahahawakan na natin siya. Grabe. Isipin nyo, more than 600 years old na itong nahahawakan natin na ito. Halika. Pasok tayo. So ito pa lang pala yung gate. Tapos papasok doon is the Hall of Supreme Harmony. Kasi sabi ni tour guide, magkakamukha daw pala yung building. O diba? Gate pa lang pala yung nakita natin, fam. The Hall of Supreme Harmony. Mas malaki pala siya. Ayan. Okay, to clarify, ito yung gate yung naunang pinakita ko. The Gate of Supreme Harmony. Tapos, itong pangalawa, ito na yung hall mismo. The Hall of Supreme Harmony. Ang tinatawag din na throne room. Kasi nandyan daw ang trono ng emperor. Ayan. Tapos, tignan nyo, fam, tinatapakan natin ngayon. Ay ilan daang taon na ang nakalipas nung nagawa. Grabe, ang fascinating talaga, fam, kapag historical sites yung binivisit. Iba talaga sa pakiramdam. Another fun fact, fam, itong tinatapakan natin, 15 layers daw of bricks ito. Ibig sabihin, may wall din daw sa ilalim nito. Kasi nga, iniisip nung mga tao dito, baka yung mga kalaban nila is maghukay dito sa ilalim para patayin yung emperor. So, nagtayo sila dito ng another wall dito sa ilalim. 15 layers of bricks. Okay, another fun fact, itong mga kakaibang square na bato na yan, tayuan daw yan ng mga civil officials, 'di ba? Kapag nandoon ang emperor, yung mga civil officials nandyan sa mga square na yan. So, mga official ang tumatayo. Lakas ang hangin, no? National tour guide, may mga animals dito sa roof. So may dragon, may phoenix, may lion. Ayan o. Mga small animals sa roof. Closer look. Tignan nyo naman yung details, fam. Napakaganda. Now, we keep walking. Ito pang fire control daw nila to. Hindi kami pinagpapawisan dito. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin, ang init, kasagsagan. Kasagsagan ng init, pero ang lakas ng hangin. Kaya hindi kami pinagpapawisan.
Ayun na si tour guide nag-explain. Ina-explain niya na itong building na ito is yung Hall of Middle Harmony. So dito daw nagpe-prepare yung emperor noon bago siya lumabas doon sa Supreme Harmony. No? So Middle Harmony, tapos Supreme Harmony. Ayan. Galing, no? Next, ito naman ang Gate of Heavenly Purity. Ito daw ang nagdi-divide sa inner court and the outer court ng Forbidden City. Another big area. Grabe, laki ng Forbidden City, no? Bawat lusot mo sa gate, isang malaking area na naman ang bubungad sa'yo. So, ito na raw ang living quarters ng royal family. So, yung emperor fam, dito siya nakatira mismo, no? Galing. So, dito siya nakatira, tapos pupunta siya dito sa middle para mag-ayos. Tapos, sa Supreme Hall, kapag haharap na siya sa mga tao, no? So, ganun kalayo from the gate yung quarters ng royal family. Tapos, dito daw sa east side, sa gilid, dito naman nakatira yung mga concubines ng mga emperor dito. Halika, baba na tayo. Sana hindi kayo nabubore sa mga sinishare kong historical facts pa. Kasi kami, nag-enjoy talaga kami makinig kay tour guide. Dami niyang sinishare na mga facts. And napaka-interesting na malaman lahat ng mga facts about the Forbidden City. Dami tao dun, oh, sa quarters of the royal family. Kung mauhaw kayo during the trip, may bilihan dito ng mga drinks bago pumasok dun sa quarters of the royal family. Ayan. Snacks muna. Matcha latte, kumquat tea. Snacks muna. Ano na kasi 2:30 na ng tanghali. Buti na lang nag-breakfast tayo sa hotel. So FYI, mga toilet dito fam, magsa-squat ka. Karamihan. Kahit sa Universal squat pero parang like out of 10 na pinto, 8 yung squat, may 2 uupo ka. So hahanapin mo lang yung pero karamihan talaga squat. So sa kalagitnaan din ng tour fam, kung naihina kayo, ayan, pwede kayo mag-toilet dito pala. So yun yung na-share ko kanina na squat ang mga toilets dito. Pati yung ganito, parang napapanood lang natin to. Mga ganitong daanan nung sinaunang panahon. Ngayon, dinadaanan natin pa. Lalaban siya nun. O diba, yung mga laban nila. Ayan, wheelchair accessible. Okay, nandito na tayo sa quarters ng emperor mismo. Tapos according to our tour guide, meron daw 9 rooms dito. And kapag natutulog yung emperor, meron daw parang dinesign sila na kunyaring natutulog pa yung ibang tao. Para daw if atakihin yung emperor dito, hindi malalaman ng mga kalaban kung nasaan siya. Only the eunuch lang daw ang nakakaalam kung nasaan ang emperor. Ayan si Papango. Natutuwa sila sa mga historical facts. Ito, yung small door daw dito fam para sa mga concubines na papasok for the emperor. Oh, another malawak na area na naman. Grabe, sobrang lawak. Ang saya. Tapos, every papasukan natin ganito fam, laging may fun facts si tour guide or may share siyang historical facts. So, yun din yung maganda sa tour na to. Kasi mas malalaman mo yung history ng lugar. So remember, living quarter, that's the living quarter for emperor. Ah, this one. Living quarter of the emperor. So the concubines, Yan, may window. the concubines say good morning to wife, they come here. So yung mga concubines daw nag-hi to the wife of the emperor. So dyan sila nag-hi. Tapos yung likod, yung living quarter for the wife of the emperor. Emperor's parents arrange the marriage for him. No matter if he like it or not, she give the title wife. Galing, no? Living quarter ng emperor, office ng wife, tapos yung living quarter ng wife. So again, dito daw nag-hi yung mga concubines sa wife ng emperor. Whether they like it or not, required daw silang mag-hi dito every morning. Alright, so next up na tayo fam. Nandito na tayo sa Imperial Garden.
Ayan. So, ginawa daw ito for a change of scenery para sa mga members of the royal family. Kasi syempre, isa lang yung design ng palace, ng mga living quarters nila, pati yung mga offices nila, iisa lang yung design. Kaya gumawa sila ng garden, di ba? Para makapag-relax din yung members of the royal family dito sa loob ng Forbidden City. Ang ganda rin niya, isa siyang malaking garden, combination ng mga lush greens, mga stones, ayan o. Pati yan may design, tapos ang daming mga puno, then sa gilid may mga buildings din. So yan, ang Imperial Garden. So may Palace Museum shop din dito, fam. Pwede kayong bumili ng mga souvenirs dito sa loob. Silipin natin. Ayun o. Yung mga animals na nasa roof. The dragon, phoenix, lion. Okay. Yan na si Mama at Papang. Pahinga muna sa paglalakad dito sa loob ng Forbidden City. Okay, next naman, fam, is the Palace of Prolonging Happiness. Ito daw is a former living quarters ng isa sa mga concubines ng isa sa mga emperors dito. O ayan, nasunog daw ito, fam. Kaya yan na lang yung natira. Okay, nakalabas na tayo, fam, ng Forbidden City and tapos na ang ating tour. Ang saya ng ating walking tour. Although I must say na ang layo ng lakarin talaga sa loob. Matcha-challenge ko talaga sa lakarin. Anyway, nakalabas na tayo. 4:45 na ng hapon. And late lunch na tayo. Actually, late lunch and early dinner na to. So, hanap tayo ng makakainan ulit dito sa Wang Fujing area. Ayan ako. Hanap tayo ng makakainan dito. Okay, we found this restaurant sa gilid lang ng Wang Fujing Pedestrian Street. Ito itsura niya. It's like a local restaurant dito. Order kami, fam. Para siyang toasted siopaw. Tinapay siya na may palamang meat sa loob. Ayan, wait pa natin yung ibang order. Ito na yung the rest of the food natin, fam. We have braised beef noodles, and then shrimp wonton, and lamb kebab. Tapos rice. O yan, okay. That's it. Okay, fam, we're back sa ating hotel room. It's currently 5:57. O, diba, ang aga natin natapos for today. Kasi ang itinerary lang talaga natin is yung Forbidden City. And happy naman ako na na-explore natin siya with a tour guide. Alam nyo, naisip ko na yan, fam, na i-DIY na lang natin yung Forbidden City. But I also thought na mas magandang may tour guide kasi may mag-explain sa atin ng mga lugar. And sa laki ng Forbidden City na yon, ang hirap niyang i-DIY. Kasi hindi mo alam kung saan ka lulusot. And kanina, diba, medyo mataas yung araw. Yung tour guide, pinalulusot niya kami doon sa shaded area. May mga shortcut siyang alam na hindi ka nabababa ng maraming steps. May mga ganong perks na makukuha kung may kasama kang tour guide. And I'm happy na nag-avail tayo ng tour na may kasamang tour guide, no? And again, nabuko yung tour sa Klook Fam. Ang pangalan niya ay Forbidden City, Tiananmen Square and Royal Museum Tour. Pero yung kinuha natin is the Forbidden City Tour. It's 1,855 per person. I feel na sulit na siya. It's a 4-hour tour of the Forbidden City. And may kasamang tour guide, i-explain sa ni tour guide yung history, facts and all, kaya okay siya. Yun nga lang, medyo mahaba yung lakarin. Kung magtitake kayo ng tour na to, fam, mag-prepare talaga kayo kasi mahaba yung lalakarin. From here pa lang sa pick-up point sa Wang Fujing Pedestrian Street, maglalakad ka na papasok ng complex hanggang sa bilihan ng ticket. Pagpasok doon, lakad ulit. So maraming lakarin ang gagawin talaga, kaya mag-prepare kayo. Pero I would say na sobrang sulit yung pagod sa lakad kasi mabubusog naman kayo sa information, yung mata nyo mabubusog sa ganda ng palace, and it's a once in a lifetime opportunity na makita natin yung pinakamalaking imperial palace sa buong mundo, no? And makikita mo na buong buo pa yung mga establishments doon na itinayo way back 600 years ago. Kaya sobrang amazing and happy kami, no, na na-take natin yung tour. Oo, nakakapagod yung lakad pero ganun talaga, pahinga na lang. Kaya itong araw na to, in-schedule ko rin na yun lang yung activity natin kasi nga in-anticipate ko na maglalakad tayo
tayo ng mahaba doon sa Forbidden City kasama ang parentals. So kung ibubook nyo rin itong tour na to, fam, you can book it on Klook and use the codes na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. So that's it for this vlog. Maaga tayo mag-end ng vlog ngayon dahil magpapahinga tayo. And tomorrow's another day. Tomorrow pupunta tayo ng Great Wall of China. Pero share ko na lang lahat ng mga details nun bukas. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. So sana nag-enjoy kayo, fam, sa vlog na ito as much as we did, and sana nabusog din kayo sa lahat ng mga information na na-share ko dito sa vlog na ito. So yeah, that's it, fam, for this vlog. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Beijing vlog. Bye!